sa gitna ng magarbong syudad ng Maynila, kung saan ang mga pangarap ay itinatayo ng setro ng bakal at salamin. Namuhay si Ligaya Alcantara sa tila perpektong mundo. Isang mahusay na interior designer, ang kanyang mga kamay ay lumikha ng sining mula sa ordinaryong espasyo. Nagbigay buhay sa bawat sulok na kanyang dinaraanan. Ngayon, may isa pang buhay na unting lumalaki sa kanyang sinapupunan ng kanilang unang anak ng kanyang minamahal na asawang si Rafael Rafi Coros. Si Rafi. Ang pangalan pa lang ay umaalingaw-ngaw na sa kapangyarihan at paghanga. Siya ang kinikilalang tita ng real estate, ang chairman ng Corpus Holdings Inc. Isang imperyong itinayo sa mga proyektong tulad ng Dakiang Paraiso Estates, mga engranding komunidad na ipinagmamalaki ang luho at kaginhawaan. Sa mata ng publiko, si Rafi ay ang huwarang pinuno, isang bayani na may puso para sa komunidad, laging nakangiti sa mga kamera, laging may handang kamay sa kawanggawa. Ang kanyang bawat kilos ay tila isang maingat na inilarawal na pagganap. Nagtatakip sa isang ambisyosong kaluluwa na handang gawin ang lahat para sa kapangyarihan at yaman. Si Ligaya, sa kabila ng lahat ng karangyaan, ay nanatiling mapagpakumbaba. Ang kanyang kagandahan ay sumisikat sa kabila ng kanyang pagbubuntis. Bawat umaga, habang pinagmamasdan niya ang malawak na tanawin ng Maynila mula sa kanilang penthouse, isang palamuting pinino niya sa bawat detalye. Pakiramdam niya ay biniyayaan siya ng langit. Ang kanilang apartment, isang obra maestra ng modernong disenyo na pinalamutian ng mga sining at kagamitan mula sa iba't ibang sulok ng mundo, ay isang testamento hindi lamang sa kanyang talento, kundi pati na rin sa kanilang pagmamahalan. O iyon ang kanyang akala. Mahal na mahal niya si Rafi at buong puso siyang nagtitiwala sa lalaking pinakasalan niya. Ang bawat halik, ang bawat haplos, ay tila patunay ng isang pag-ibig na walang hanggan, isang pangako para sa pamilyang kanilang itinatayo. Ngunit ang perpektong maskara ay unti-unting gumuguho. Isang hapon, habang abala si Ligaya sa aayos ang opisina ni Rafi, naghahanap ng ilang dokumento para sa kanilang bibimuon trip, natagpuan niya ang isang itim na folder na nakatago sa likod ng isang stack ng mga lumang plano. Wala sa loob, binuksan niya iyon. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang nilalaman. Hindi ito ang karaniwang mga ulat sa pananalapi na madalas niyang nakikita. Ito ay mga ledger na puno ng hindi karaniwang mga numero, mga transaksyon sa mga hindi kilalang kumpanya ng Shell, at mga malalaking halaga na tila nawawala sa mga pondo ng proyekto. Ang mga pangalan ng Dakilang Paraiso Estates ay naroon, ngunit ang mga numero ay hindi tumutugma sa mga pampublikong ulat. Nagkaroon siya ng malamig na pakiramdam sa kanyang tiyan. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis, hindi dahil sa excitement, kundi sa takot. Nagsimula siyang maghinala. Ito ba ang tunay na pinagkukulan ng malaking kayamanan ni Rafi? Ang mga pagtatayo ng Dakilang Paraiso na laging binibigyang diin ni Rafi bilang kanyang legacy sa mga Pilipino, ay tila isang malaking tabing para sa mas madidilin na gawain. Pinasok niya ang kanyang computer at nagsimulang magsaliksik. Ginamit ang kanyang mga kasanayan sa organisasyon at detalyado upang hanapin ang mga koneksyon. Natuklasan niya ang isang komplikadong network ng mga kumpanyang dumi na nakarehistro sa ilalim ng mga pangalan ng mga malalayong kamag, anak at dating empleyado na matagal nang nawala sa paningin. Ang bawat nakalap niyang impormasyon ay isang saksak sa kanyang tiwala. Iiwan ng malalim na sugat. Ang Rafi na kilala niya, ang Rafi na mahal niya, ay unting nagiging isang estranghero na may nakakakilabot na lihin. Ang kanyang pagbubuntis na dapat sana'y puno ng galak
ay tila nilulukuban ng anino ng kanyang natuklasan. Hindi niya alam kung ano ang dapat paniwalaan o kung sino. Ang bibingon na inayos ni Rafi ay dapat na maging isang romantikong pagtakas patungo sa kalmado ng isang liblib na resort sa mga bundok ng Quezon. Ngunit para kay Ligaya, ang bawat kilometro na lumalayo sila sa Maynila ay tila nagpapalayo sa kanya sa katotohanan na mas pinaniniwalaan niya. Habang papalubog ang araw, ang landas patungo sa resort ay naging masikip at bako na tanging mga puno at talampas ang nakapalibot. Ang ilaw ng dilim ay nagbigay ng isang nakakatakot na ganda sa tanawin. Bigla, isang puting ganang sumulpot mula sa isang liko. Mabilis na papalapit. Bago pa man makapag-react si Rafi, naramdaman ni Ligaya ang malakas na pagtulak sa likuran ng kanilang sasakyan. Isang malakas na ingay ng pagkalagkad ng metal, ng basag na salamin, at isang nagbabangungot na pagbagsak ang sumunod. Naramdaman ni Ligaya ang kanyang katawan na bangga sa loob ng sasakyan. Ang bawat sugat ay isang patunay ng karahasan. Ang mundo ay umikot, at ang mga tunog ay naging isang malabong sigaw ng takot. Habang ang kanilang kotse ay bumubulusok pababa sa matarik na bangin, nagkaroon ng isang maikling sandali ng katahimikan. Sa gitna ng pagkawasak at ng kanyang naghihingalong kamalayan, narinig niya ang dalawang boses. Ang una ay kay Rafi, na tila walang bakas ng gulat sa kanyang tinig. Tapos na, anito, maligangam at walang puso. Sigurado ka bang wala nang nakakita? Ang pangalawang boses ay mas pamilyar pa. Si Stella Monteo, ang marketing director ni Rafi, na ngayon mas malinaw na ang kanyang kabit. Wala, Rafi. Malinis ang lahat. Walang makakahanap sa kanya dito, lalo na't gabi. Ang mga salitang iyon ay tumago sa kalamnan ni Ligaya, tulad ng 1,000 kutsilyo. Ang kanyang sariling asawa, ang ama ng kanyang anak, at ang kanyang kabit, sila ay nagpaplano ng kanyang kamatayan. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng takot, ay nagkaroon ng nakakasindak na katotohanan. Hindi ito isang aksidente. Ito ay isang pagpatay na may matinding pagpaplano, hindi lamang upang mawala siya, kundi pati na rin ang kanilang anak sa kanyang sinapupunan, upang itago ang kanyang mga suklam na krimen sa pananalapi. Naramdaman niya ang kanilang mga anino na lumalayo. Iniwan siyang isa sa malamig na dilin, sa ilalim ng baluktot na bakal at basag na salamin, naniniwalang patay na siya. Ang sakit ay hindi lamang pisikal, kundi espiritual din, isang pagtataksil na nagdulot ng malalim na butas sa kanyang kaluluwa. Ang huling bagay na naaalala niya ay ang malamig na hangin at ang tunog ng kanyang sariling puso na unting bumibigat. Ngunit ang tadhana ay may iba pang plano. Sa isang lugar na malayo sa mapanglinlang na liwanag ng Maynila, mayroong isang maliit, liblib na nayon na nakatago sa bulubundukin ng Visayas, ang Baryo Hilingan. Ang pangalan nito ay nangangahulugang lugar ng pagpapagaling o lugar ng kahilingan, at ito ay isang kanlungan para sa mga pusong sugatan at kaluluwang naghahanap ng kapayapaan. Dito nakatira si Dr. Elias Valderrama, isang manggagamot na may malalim na sugat din sa puso. Siya ay nagboluntaryo sa Baryo Hilingan upang hanapin ang kanyang sariling pagpapagaling. Si Elias ay isa ring biktima ng kasakiman ni Rafael. Ang kanyang nakababatang kapatid na si Benito Valderrama, isang matapang na mamamahayag na naglalabas ng mga katiwalian, ay biktima ng isang maruming gawa ni Rafael. Si Benito ay pinasama ng loob at pinilit na magpakamatay para itago ang mga iskandalo ni Rafael.
Ang sakit ng pagkawala ng kanyang kapatid ay nag-udyok kay Elias na iwanan ang kanyang matagumpay na karera sa syudad at humanap ng kapayapaan sa gitna ng kalikasan. Ilang oras matapos ang trahedya, habang naglalakad si Elias sa isang liblib na bahagi ng bundok, patungo sa isang pasyente sa kabilang baryo, natagpuan niya si Ligaya. Nakabulagta, duguan, at halos walang buhay sa ilalim ng baluktot na sasakyan. Ang kanyang tiyan ay malaki na may bakas ng dugo, at ang kanyang mukha ay halos hindi na makilala. Pagamat mayroon siyang kaunting kaalaman sa mga balita tungkol sa isang kilalang asawa na nawawala matapos ang isang aksidente, hindi niya pinansin ang pagkakakilanlan ng babae. Para kay Elias, ito ay isang buhay na kailangan niyang iligtas. Sa tulong ng ilang kalalakihan mula sa baryo, maingat nilang binuhat si Ligaya patungo sa maliit na klinika ni Elias. Si Ligaya ay lubhang nasugatan. May malalim na hiwa sa kanyang ulo na nagdulot ng bahagyang pagkawala ng kanyang alaala. Ang tanging naalala niya ay isang pangalan. Ngunit hindi siya sigurado kung kanino iyon o kung ano ang koneksyon nito sa kanya. Sa kabila ng kanyang mga sugat, ang kanyang sanggol sa sinapupunan ay himalang buhay pa. Sa baryo Hilingan, si Ligaya ay inalagaan ni Elias at ni Inang Elena, isang matandang nurse at albularya na may malawak na karanasan at isang mainit na puso. Ang kanyang mga kamay ay gumagamit ng mga tradisyonal na halamang gamot at dasal kasama ang modernong kaalaman ni Elias. Unting gumaling ang mga sugat ni Ligaya. Ang kanyang pagkawala ng alaala ay nagdulot ng isang uri ng pagpapalaya. Hindi niya naaalala ang nakaraan, ang sakit ng pagtataksil, o ang kasakiman ng mundo sa labas. Pagkalipas ng ilang linggo, sa isang maliit na kubo na itinayo ni Elias, ipinanganak ni Ligaya ang isang malusog na sanggol na babae. Isang hiyaw ng buhay ang pumuno sa tahimik na gabi, nagdulot ng kakaibang kagalakan sa maliit na baryo. Sa sandaling hawakan niya ang kanyang anak, naramdaman ni Ligaya ang isang kapayapaan na hindi niya pa nararanasan. Pinangalanan niya ang bata na Hiyas, isang hiyas na nagdala ng pag-asa sa gitna ng kanyang kalungkutan. At para sa kanyang sarili, nagpasya siyang mamuhay sa ilalim ng bagong pangalan, Laya. Laya, upang taikuran ang masakit na nakaraan na hindi niya naalala at upang yakapin ang kalayaan na ibinigay sa kanya ng ikalawang pagkakataon. Unting nakisama si Laya sa payak na buhay sa baryo, Hilingan. Natutunan niya ang mga gawaing bahay, ang pagtanim ng gulay, at ang paggawa ng simpleng handicraft. Ang kanyang mga kasanayan sa disenyo, bagaman hindi na ginagamit sa maranyang pamumuhay, ay ginamit niya upang tumulong sa komunidad aayos ng maliliit na bahay, pagpapaganda ng eskwelahan. Ang kanyang pagiging maalalahanin at ang kanyang malalim na pagmamahal sa kanyang anak ay nagbigay sa kanya ng lugar sa puso ng mga taga-baryo. Ang init ng kanilang pagtanggap, ang kanilang simpleng pagmamahalan, ay nagpuno sa butas na naiwan ng kanyang nawawalang alaala. Para kay Elias, ang aalaga kina Laya at Hiyas ay nagbigay ng bagong kahulugan sa kanyang buhay. Ang sakit ng pagkawala ni Benito ay hindi nawala, ngunit ang presensya ni Laya at Hiyas ay nagbigay sa kanya ang kaunting pagpapagalin. Nakita niya sa mga mata ni Laya ang isang kaluluwa na kasing sugat ng kanya, at sa bawat ngiti ni Hiyas, naramdaman niya ang isang pag-asa na matagal nang nawala. Sila ay hindi magkadugo, ngunit sa puso ng baryo Hilingan, sila ay naging isang maliit na pamilya, binuo ng pag-ibig, pag-unawa, at ang pangako ng isang bagong simula. Ang mga araw ay lumipas ng payapa. Ang bawat paglubog ng araw ay nagdadala ng bagong pag-asa,
at ang bawat umaga ay nagbibigay ng bagong lakas. Ang mundo sa labas, ang nakaraan, ay tila isang malabong panaginip na unting lumalabo sa ilalim ng init ng araw sa hilingan. 5 taon ang lumipas, dila kasing bilis ng simoy ng hangin na dumadaan sa mga matatayog na puno ng baryo hilingan. Ngunit kasing tagal din ang pagpapagaling ng bawat sugat sa puso. Sa liblib na kanlungan na ito, kung saan ang bawat bukang, liwayway, ay nagdadala ng pangako ng kapayapaan at ang bawat paglubog ng araw ay nagtatapos sa isang araw na puno ng pasasalamat. Namuhay si Laya at hiyas sa isang buhay na malayo sa mapanlinlang na karanyahan ng Maynila. Ang kanilang munting tahanan, isang simpleng kubo na gawa sa kawayan at nipa, ay puno ng tawanan at pagmamahalan na pinalamutian ng mga sariwang bulaklak mula sa hardin at ang amoy ng ilutong kape at mga sariwang gulay. Si Hiyas, ang munting hiyas ng buhay ni Laya, ay lumakid bilang isang maliksi at ibig na bata. Ang kanyang mga mata, nakasingkinang ng mga bituin sa kalangitan ng baryo hilingan, ay laging puno ng kuryosidad at kagalakan. Siya ang sentro ng mundo ni Laya, ang kanyang dahilan upang magpatuloy ang kanyang kanta sa gitna ng katahimikan. Para kay Hiyas, si Elias ang kanyang ama, ang matangkad, mabait na doktor, na laging may matatamis na ngiti at laging handang magkuwento ng mga panabik na alamat ng bundok. Sa bawat pagtatanong ni Hiyas tungkol sa mga bituin o sa mga kakaibang halaman sa gubat, si Elias ang laging sumasagot. Pinupuno ang mundo ng bata ng hiwaga at pagtuklas. Ang kanilang relasyon ay higit pa sa dugo. Ito ay nabuo sa pag-ibig, paggalang at mga taon ng magkasamang paghaharap sa hamon ng buhay sa baryo. Si Hiyas ay laging nakakapit sa kamay ni Elias kapag naglalakad sila patungo sa ilog at ang kanyang mga tawa ay laging tugon sa mga biro ng doktor. Si Laya naman ay hindi na ang ligaya na mayaman at walang muwang na nakulong sa loob ng isang ginintuang hawla. Siya ngayon si Laya, isang babaeng may malakas na loob. Ang kanyang mga kamay ay hindi na para lang sa pagpipinta ng pino, ngunit para sa pagtatanim, pagluluto, at paglikha ng mga bagay na may kapakinabangan para sa komunidad. Ang kanyang talento sa disenyo, na minsan ay ginamit niya para palamutihan ang mararangyang mga tahanan sa syudad, ay inialay niya ngayon sa pagpapaganda ng baryo hilingan. Sa tulong ng mga kalalakihan sa baryo, muling itinayo niya ang lumang eskwelahan na nasira ng bagyo, pininturahan ang mga dingding nito ng makulay na disenyo na naglalarawan ng mga hayop at halaman, naglagay ng maliliit na mesa at upuan na gawa sa kawayan. Nagturo rin siya sa mga kababaihan kung paano gumawa ng mga handicrafts mula sa mga lokal na materyales na nagbigay sa kanila ng karagdagang kita. Maging ang simpleng kapila ng baryo ay nabigyan niya ng bagong buhay. Pinuno ito ng mga palamuting gawa sa tuyong dahon at bulaklak. Mahal siya ng mga taga-baryo. Tinawag siyang Ate Laya o Miss Laya, at sa bawat ngiti nila, naramdaman niya ang isang uri ng pagmamay-ari at pagtanggap na hindi niya kailanman naramdaman sa kanyang nakaraang buhay. Ang kanyang nakaraang buhay ay tila isang malabong panaginip, isang anino na halos hindi na niya maalala. Sa baryo hilingan, nahanap niya ang kanyang tunay na tahanan, ang kanyang tunay na pamilya, at ang kanyang tunay na sarili. Ngunit ang kapayapaan ay tila isang marupok na baso na madaling mabasag. Isang hapon, habang si Laya ay nagtuturo ng paggawa ng basket sa mga bata sa ilalim ng mangga, at si Hiyas ay abala sa paglalaro ng sungka kasama si Inang Elena sa kanilang kubo, nagkaroon ng hindi inaasahang pagbabago. Ang hangin ay payapa
Ang tunog ng mga ibon ay nagsisilbing background music sa kanilang simpleng pamumuhay. Bigla, nilapitan siya ni Hiyas. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakahawak sa kanyang saya. Ang kanyang mga mata ay nagtataka. Mamalaya. Simula ni Hiyas, ang kanyang boses ay kasing linis ang agos ng ilog. Lahat po ng mga kaibigan ko may tatay. Akit po ako? Wala. Ang tanong ni Hiyas ay parang isang matalim na kutsilyo na humiwas sa puso ni Laya. Ang kanyang mga kamay, na abala sa paghabi ng hibla ng kawayan, ay biglang nanlanig at nanginginig. Ang mundo sa paligid niya ay tila huminto, ang mga tunog ng baryo ay naging malabong bulong. Matagal na niyang ipinagdasal na hindi marinig ang tanong na ito, na sana ay hindi ito magtanong tungkol sa isang nakaraan na buong akala niya ay matagal nang nakabaon. Ang bawat sandali ng katahimikan ay nagpapabigat sa kanyang kalooban habang nag-iisip siya ng tamang sagot, isang sagot na hindi magpaparamdam ng sakit sa kanyang anak, ngunit hindi rin magtatago ng katotohanan. Ngunit paano niya sasabihin ang katotohanan sa isang bata na ang mundo ay puno lamang ng mga bahaghari at mga engkanto? Paano niya ipapaliwanag ang isang pagtataksil na hindi pa niya lubos na nauunawaan at isang gayet na matagal na niyang inilibing? Ang tanong ni Hiyas ay hindi lamang tungkol sa isang ama. Ito ay tungkol sa kanyang sariling pagkakakilanlan, ang kanyang pinagmulan, at ang madilim na anino ng isang nakaraan na ayaw niyang balikan. Naramdaman niya ang matinding takot. Takot na muling harapin ang bangungot. Takot na mailantad si Hiyas sa kasamaan ng mundo sa labas. Ngunit sa mga mata ni Hiyas, nakita niya ang isang matapat na kuryosidad at alam niyang kailangan niyang harapin ito. Hiyas ko, halos pabulong na sagot ni Laya. Ang kanyang boses ay tila napipigas sa lalamunan. Bago pa man siya makahanap ng mga salita, may isang malakas na tunog na bumulalas mula sa lumang radyo ni Inang Elena. Ang tinig ng isang tagapagbalita ay bumalandra sa tahimik na hapon. At ngayon, sa ating pangunahing balita, ipinagdiriwang ngayon ng Corpus Holdings Inc. ang ika-5 anibersaryo ng kanilang charitable foundation, ang Puso ng Pag-asa Foundation. Pinangunahan ito ng kanilang CEO at chairman, si Ginoong Rafael Rafe Corpus, kasama ang kanyang galang na may bahay, si Ginang Stella Monteo Corpus, at ang kanilang munting anghel na si Rafaela. Ang bawat salita ng tagapagbalita ay parang isang malamig na hampas ng yelo sa mukha ni Laya. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis. Ang mga kamay niya ay tila nakakabit sa sahig. Si Rafe Corpus. Ang pangalan na iyon ay isang sumpa, isang anino na inakala niyang matagal nang natunaw. Ngunit ang pinakamasakit ay ang kasunod na mga salita. Ginang Stella Monteo Corpus at ang kanilang munting anghel na si Rafaela. Hindi na siya si Stella Monteo, ang kabit. Siya na ngayon ang Ginang Corpus, ang legal na asawa, at may anak pa sila, isang bata na dapat sana ay anak niya kay Rafe. Automatikong tumayo si Laya. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa lumang radyo na nasa ibabaw ng maliit na mesa ni Inang Elena. Hindi siya makagalaw, parang pinosasan ng kanyang mga paa. Ang mga alaala na matagal na niyang inilibing sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang isip ay biglang bumalik, kasing linaw ng isang panaginip na kakagising lang niya. Ang bangis ng pagbagsak ng sasakyan, ang lamig ng gabi, ang pag-asa na mabuhay, at ang mga boses. Ang mga boses ni Rafe at Stella na nagpaplano ng kanyang kamatayan, na walang awa siyang iniwan upang mamatay.
Nakita niya sa kanyang isip ang malisyosong ngiti ni Rafi, ang kanyang mapanilang na charm, ang kanyang kakayahang manipurahin ang lahat upang magmukhang bida siya. Ngayon, lumalabas siya sa radyo bilang isang bayani, isang pilantropo, isang mapagmahal na ama at asawa, habang ang tunay na biktima ng kanyang kasamaan ay nakakulong sa isang liblib na baryo, nagtatago upang mailigtas ang kanyang sarili at ang kanyang anak. Ang kaunting kapayapaan na kanyang natamasa sa loob ng 5 taon ay tila biglang naglaho, napalitan ng matinding galit, sakit, at pagkabigla. Mang Malaya, okay ka lang po ba? Tanong ni Hiyas, ang kanyang maliit na kamay ay hinawakan ng braso ni Laya, nababahala sa biglang pagbabago ng ekspresyon ng kanyang ina. Ngunit si Laya ay hindi nakasagot. Ang kanyang isip ay bumalik sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang nakaraan. Ang lahat ng emosyon na matagal na niyang pinigilan, ang takot, ang galit, ang bigati, ay biglang bumalik. Kasintindi ng isang bagyo. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang buong katawan. Hindi siya pwedeng magtago habang ang kanyang sariling asawa, ang ama ng kanyang anak, ay nagpapakasasa sa karangyaan at kasinungalingan. Hindi pwedeng siya ang magdusa habang ang tunay na may sala ay nagpapakasasa. Mayroong isang apoy na muling nagliliyab sa kanyang puso, isang apoy na naghahanap ng katarungan. Sa gitna ng kanyang pagkalito at matinding sakit, isang malabong alaala ang biglang sumilay sa kanyang isip, ang regalo ng kanyang ina bago siya ikasal. Isang munting kwintas na may pendant na gawa sa jade. Isang kwintas na laging nakakapit sa kanyang liig, na nagsisilbing anting at simbolo ng pagmamahal ng kanyang pamilya. Naaalala niya ang sinabi ng kanyang nakatatandang kapatid, isang mahusay na inhinyero ng electronics, habang ibinibigay ito sa kanya, isang espesyal na regalo, ligaya. Maliban sa ganda, mayroon itong isang sekreto na magpoprotekta sa iyo. Isuot mo, lagi. Ngunit sa lahat ng nangyari, sa pagkawala ng kanyang alaala, tuluyan na niyang nakalimutan ang tungkol doon. Ngayon, bigla itong bumalik, kasama ang lahat ng detalye. Ang kwintas, hawak pa rin kaya niya ito. Agad siyang pumunta sa kanyang maliit na aparador. Hinalukay ang isang lumang kahon ng mga alaala na matagal na niyang hindi binubuksan. Ang kahon ay puno ng mga tuyong bulaklak, mga lumang litrato na natagpuan niya sa kanyang paggaling, at iba pang maliliit na bagay na nagpapaalala sa kanyang buhay sa baryo, hilingan. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga panyo at lumang sulat, nahanap niya ang kwintas. Ang jade pendant ay kasing berde pa rin ng dati. Ang ginto nito ay nananatiling makintab sa kabila ng 5 taon. Nang hawakan niya ito, naramdaman niya ang pamilyar na bigat. Maingat niyang pinagmasdan ang pendant. Tama nga ang kanyang alaala. Sa gilid nito, halos hindi nakikita, ay isang maliit na butas, at sa ilalim nito ay isang halos hindi nakikitang microsport. Ang kanyang kapatid ay talagang henyo. Iyon ang sekreto na sinasabi nito. Ang kwintas ay isang recorder. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinuha niya ang lumang cellphone ni Elias at naghanap ng isang maliit na kabon na akma sa port. Sa wakas, nang makita niya ito, ikinabit niya ang kwintas. Ang kanyang puso ay kumabog ng mas mabilis kaysa dati. Pipindutin niya ang play. Ang mga tunog ng static ay unang umalingaw. Pagkatapos, isang pamilyar na tinig, malamig at walang puso, ang bumalandol sa tahimik na kubo. Tapos na. Sigurado ka bang wala nang nakakita? Ang boses ni Rafi, malinaw na malinaw, tila naroon mismo sa loob ng silid.
Wala. Rafe. Malinis ang lahat. Walang makakahanap sa kanya dito, lalo na't kagabi. Ang boses ni Stella, puno ng pagmamalaki at kawalang awa. Ang bawat salita ay tumagos sa kalamnan ni Laya. Kasing sakit ng 1,000 saksa. Hindi na siya nagdududa. Hindi na siya naguguluhan. Ito ay totoo. Ang kanyang sariling asawa at ang kanyang kabit ay nagplano ng kanyang kamatayan. Iniwan siyang mamatay sa dilim kasama ang kanilang sanggol. Ang recorder ay naging isang testamento ng kanilang kasamaan, isang ebidensya na nagpapatunay sa lahat ang kanyang hinala. Ang galit na matagal na niyang inilibing ay biglang bumalik, kasing tindi ng isang bulkan na sumasabog. Ngunit kasama ng galit ay ang isang matinding determinasyon. Hindi na siya magtatago. Hindi na siya magpapatuloy sa pagkukunwari na payapa ang kanyang buhay habang ang mga salarin ay nagpapakasasa sa karangyal. Para sa kanyang anak, para sa hiyas, at para sa kanyang sarili, kailangan niyang lumaban. Kailangan niyang lumabas sa anino. Elias! Sigaw ni Laya, ang kanyang boses ay puno ng galit at sakit, ngunit mayroon ding matinding determinasyon. Agad na pumasok si Elias, ang kanyang mukha ay nababahala, habang si Hiyas ay nakakapit sa kanyang hita. Takot sa biglang pagbabago ng kanyang ina. Nakita ni Elias ang luha na umagos sa pisngi ni Laya. Ngunit nakita rin niya ang isang apoy sa mga mata nito na hindi niya kailanman nakita. May nahanap ako, wika ni Laya, halos hindi makahinga habang ibinigay kay Elias ang kwintas sa telepono. Pinakinggan ni Elias ang recording. Ang kanyang mukha ay unting namutla. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang kapatid na si Benito, na matagal na niyang sinikap na pagalingin, ay muling sumariwa. Ang mga salita ni Rafi, ang pagiging walang puso nito, ay nagpakulo sa kanyang dugo. Alam niya ang lalaking ito. Alam niya ang kanyang kakayahang manlinlang at manakit. Si Rafi, bulong ni Elias, ang kanyang kamao ay mahigpit na nakasara. Ito ang ebidensya, Elias. Ito ang magpapatunay sa lahat. Mika ni Laya, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng kapangyarihan. Hindi na ako magtatago. Hindi na kami magtatago. Pabalik kami sa Maynila. Aharapin ko siya. Aharapin ko sila. Para sa anak ko. Para sa lahat ng kanyang biktima. Nakita ni Elias ang kanyang determinasyon, ang kanyang lakas ng loob, na matagal nang natutulog. Alam niyang hindi ito madali. Alam niyang puno ito ng panganib. Ngunit nakita niya rin ang katarungan sa mga mata ni Laya, ang pagnanais na ipagtanggol ang kanyang anak. Hindi ka nag-iisa, Laya. Wika ni Elias, ang kanyang kamay ay mahigpit na humawak sa kamay ni Laya. Magkasama tayong haharap sa kanya. Hindi ko rin makakalimutan ang ginawa niya kay Benito. Si Inang Elena, na tahimik na nakikinig sa sulok ay lumapit at hinawakan ang balikat ni Laya. Ang kanyang mga mata, na puno ng karunungan at pagmamahal, ay nakatingin kay Laya. Anak ko, ang puso ng isang ina ay ang pinakamalakas na sandata. Ang pagmamahal mo para kay Hiyas ang iyong magiging gabay at kalasag. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Harapin mo ang katotohanan. Lumaban ka para sa katarungan. Dahil ang kalayaan ay hindi basta ibinibigay, ito ay ipinaglalaban. Ang mga salita ni Inang Elena ay nagbigay ng huling sipan ng lakas sa kalooban ni Laya. Ang pagmamahal niya kay Hiyas, ang pagnanais na bigyan ang kanyang anak ng isang buhay na walang takot at puno ng katotohanan,
ay mas malakas kaysa sa anumang takot na kanyang naramdaman. Ang Baryo Hilingan ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan, ng bagong pangalan, at ng isang pamilya. Ngayon, oras na para ibalik ang katarungan, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng mga biktima ni Rafi. Ang tahimik na buhay sa baryo ay magtatapos. Isang bagong laban ang magsisimula, isang laban para sa katarungan, kalayaan, at ang tunay na kahulugan ng pamilya. Ang bawat kilometro na lumalayo ang bus sa mga kurbadang kalsada ng Baryo Hilingan ay tila isang malalim na paghinga para kay Laya. Sa bawat pagliit ng mga bundok sa salamin ng bintana, naramdaman niya ang unting pagbabalik ng isang bahagi ng kanyang sarili na matagal nang natutulog, ang Ligaya Alcantara, at kilala sa syudad. Ngunit ngayon ay may bagong lakas at pangalan Laya. Katabi niya, si Hiyas ay nakahilig sa kanyang balikat. Ang mga maliliit na mata ay dilat habang pinagmamasdan ng bawat tanawin. Ang dating mga puno at bukirin ay unting napapalitan ng mga post ng kuryente, naglalakihang billboards, at ang simula ng mga gusaling yari sa semento. Ang ingay ng makina ng bus, na dati ay kasing payapa, nang huni ng mga insekto sa Baryo Hilingan, ay naging prelude sa rumaragasang tunog ng trapiko. Si Elias, na nakaupo sa kabilang upuan, ay tahimik na pinagmamasdan ng reaksyon ni Laya at Hiyas. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pag-aalala, ngunit mayroon ding determinasyon. Alam niyang ang pagbabalik sa Maynila ay hindi lamang isang paglalakbay pabalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, kundi isang pagpasok sa isang digman. Ang syudad ay masalimuot, puno ng mga panganib na hindi nila mararanasan sa payapang Baryo Hilingan. Ang hangin sa syudad ay mabigat, amoy usok, at ang init ay naiiba sa sariwang hangin ng kabundukan. Para kay Hiyas, ang lahat ay bago at nakamamangha. Ang mga matataas na gusali na tila umabot sa ulap, ang mga sasakyang nagliliparan sa kalsada na tila mga higanteng insekto, at ang dagundong ng buhay na pumupuno sa bawat sulok. Mamalaya. Ang laki naman po dito. Ang bulong niya, ang kanyang tinig, ay halos hindi marinig sa ingay ng syudad. Ang kanyang pagkamangha ay pinupuno ng kaunding takot dahil ang lahat ay bago at hindi pamilyar. Ngunit para kay Laya, ang Maynila ay hindi na ang dating syudad ng kanyang mga pangarap. Ito ay naging lugar ng pagtataksil at sakit. Ang bawat sulyap sa mga matataas na gusali, sa mga makabagong istruktura, ay nagpaalala sa kanya kay Rafi Corpus, ang lalaking nagtayo ng kanyang imperyo sa kasinungalingan at dugo. Ang kanyang dibdib ay sumikip, ngunit ang bawat tibok ng puso ay hindi na lamang pighati, kundi isang matinding galit at paninindigan. Siya ay nagbago. Ang Ligaya na dating mahiyain at walang alam sa mundong puno ng kasamaan ay patay na. Si Laya ay muling isinilang, pinatibay ng kanyang karanasan, pinatindi ng kanyang pagmamahal sa kanyang anak, at nag-aalab sa pagnanais na makamit ang katarungan. Ang kanyang mga mata, na minsan ay puno ng pagkabigla at kalungkutan, ay ngayon ay may matalinlang sulyap, handang harapin ang anumang hamon. Nang makarating sila sa Maynila, ang kanilang unang destinasyon ay ang opisina ni Ate Ricardo Cardo Morales. Ang tanggapan ni Cardo ay matatagpuan sa isang mataas na gusali. Sa Makati, isang lugar na pumupuno sa enerhiya ng mga negosyante at abugel. Ang kanyang opisina ay malaki, moderno, at puno ng mga libro at dokumento, sumasalamin sa kanyang reputasyon bilang isang matalino at mapanuring abogado. Nang pumasok sila sa reception area, ang receptionist ay tila nagulat sa kanilang kakaibang grupo, isang babae
na may matatalin na tingin at simple, ngunit presentableng damit. Isang lalaking medyo malalim ang tingin at isang munting bata na nakakapit sa kanyang ina. Matapos ang ilang minuto, pinapasok sila sa opisina ni Cardo. Si Cardo Morales ay isang lalaking nasa kanyang 40s, matangkad, may matatalim na mata, at isang aura ng seryosong profesionalismo. Nakaupo siya sa likod ng kanyang malaking mesa, pinagmamasdan sila ng may pagtataka. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng anumang emosyon. "Sino kayo?" tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may awtoridad. "Ate Morales, ako po si Elias Valderrama. Kaibigan ko po ang kapatid ninyo, si Benito." Simula ni Elias, ang kanyang boses ay puno ng paggalang ngunit may bahid ng kalungkutan. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Cardo. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Ang pangalan ni Benito may tila isang sugat na muling binuksan. "Benito, matagal na rin." "Anong pakay niyo?" Ikinuwento ni Elias ang kanilang kwento, ang kanyang pagkakakilalan kay Ligaya Alcantara, ang aksidente, ang pagkawalan ng alaala ni Laya, ang kanilang buhay sa baryo Hilingan, at ang biglaang pagbabalik ng kanyang alaala matapos marinig ang balita tungkol kay Rocky. Sinimulan niyang ikwento kung paano namatay si Benito dahil sa mga pambubunyag nito laban kay Rocky. Si Cardo, bagamat nakikinig, ay tila may pagdududa sa kanyang mga mata. Ang kwento ng babaeng namatay at nabuhay muli ay tila napaka-imposible. "Dr. Valderrama, pasensya na po, pero ang kwento ninyo ay parang galing sa isang pelikula. Wala po kayong matibay na ebidensya maliban sa kwento ng isang babaeng nagkaroon ng amnesia?" tanong niya. Ang kanyang boses ay tila may hamon. Dito na pumasok si Laya. "Ate Morales," wika niya. Ang kanyang boses ay natatag at walang panginginig. "Hindi po ito pelikula. Ito po ang buhay ko. At mayroon po akong ebidensya." Kinuha niya ang jade pendant mula sa kanyang leeg, na ngayon ay isinusuot niya muli bilang isang paalala ng kanyang pinagmulan at ang bigat ng kanyang misyon. Inilagay niya ito sa mesa ni Cardo, kasama ang lumang cellphone ni Elias. "Ito po ang kwintas na regalo sa akin ng aking ina, na pinaganda ng aking kapatid na ininyero. Ito po ay isang voice recorder. At nakuha po nito ang pag-uusap ni Rafi at Stella bago po nila ako iwanan para mamatay." May pagtataka sa mga mata ni Cardo habang pinagmamasdan niya ang kwintas. Kinuha niya ang telepono, ikinabit ang kwintas at pinindot ang play. Ang tahimik na opisina ay napuno ng static, at pagkatapos ay ang dalawang boses si Rocky at Stella, malamig, walang puso, nagpaplano ng kanyang kamatayan. Ang bawat salita ay tumagos sa mga pader ng opisina, tumatama sa puso ni Carl. Ang huling pag-uusap, ang malinaw na pag-amin ng krimen, ay naging malinaw na parang kristal. Ang ekspresyon ni Cardo ay nagbago. Ang kanyang pagdududa ay napalitan ng isang matinding pagkagulat at pagtatapos ay galit. Ang mga mata niya ay nag-aalap. Si Rafe Corpus. Hindi ko akalain na ganito siya kasama. Ito pang pumatay kay Benito, bulong niya, ang kanyang kamao ay mahigpit na nakakuyon. Ang recording ay hindi lamang patunay sa kwento ni Laya, kundi patunay din sa masamang kaluluwa ng lalaking nagdulot ng labis na sakit sa kanyang pamilya. Tumingin siya kay Laya, ang kanyang suliyap ay puno ng bagong paggalang at pag-unawa. "Lelis, Laya,
Uwikan niya. Ang kanyang boses ay seryoso. Ang ebidensya na ito ay napakalakas. At hindi ko na po kayo pagdududahan. Handa akong tulungan kayo. Ito ay hindi lamang para sa inyo at sa inyong anak, kundi para na rin kay Benito. Oras na para magbayad si Rafi Corpus sa lahat ng kanyang kasalanan. Ang mga salita ni Cardo ay tila isang balbasarong nagdulot ng ginhawa kay Laya. Sa wakas, mayroon siyang kaalyado, isang taong handang lumaban sa kanyang panid. Ang kanyang determinasyon ay mas lalong tumindi. Gayunpaman, alam nilang hindi ito magiging madali. Si Rafi Corpus ay hindi basta. Sa loob ng 5 taon, habang si Laya ay nagpapagaling sa baryo Hilingan, si Rafi ay mas lalo pang pinatibay ang kanyang interior. Ang Corpus Holding Sein ay lumago ng husto. Ang mga proyektong dakilang paraiso, estates ay nakatayo na ngayon sa iba't ibang sulok ng bansa, simbolo ng kanyang kapangyarihan at yaman. Ang kanyang puso ng pag-asa foundation ay patuloy na naglilimbag ng kanyang pangalan sa mga pahayagan bilang isang pilantropo at isang bayani ng komunidad. Ang kanyang imahe bilang isang huwarang ama at asawa, kasama si Stella Monteo na ngayon ay si Ginang Stella Monteo Corpus, at ang kanilang anak na si Rafaela ay madalas na lumalabas sa telebisyon at mga magasin. Si Rafe ay may malawak na koneksyon sa politika, negosyo, at maging sa media. Ang kanyang mga kumpanya ay nagbibigay ng trabaho sa libong Pilipino at ang kanyang impluensya ay umabot sa pinakamataas na antas ng lipunan. Ang sinumang magtatangkang kalabanin siya ay kailangang maging handa na harapin ang isang napakalaking makinarya ng kapangyarihan at kasinungalingan. Aste Morales, Bika ni Laya, alam kong hindi ito madali. Malakas si Rafi. Ngunit hindi ko ito susukuan. Hindi mo kailangang gawin ito ng isanis, Laya. Sagot ni Cardo. Mayroon akong tiyang. At kung totoo ang mga hinala ko, hindi lang ang kaso ninyo ang dapat nating imbestigahan. Ang lahat ng proyektong iyan, ang lahat ng pera, may baho sa likod niyan. Kailangan natin ng forensic, accountants, investigators, at ang pinakamatalinong legal strategy. Sa ilalim ng pamumuno ni Cardo, nagsimula ang isang masusing investigasyon. Ang kanyang team, na binubuo ng mga dedikadong abogado at paralegal, ay nagsimulang maghukay sa mga transaksyon ng Corpus Holding Sein. Hindi nagtagal, nagsimula silang makatuklas ng isang komplikadong network ng mga shell companies, mga offshore accounts, mga paglipat ng pera na tila sinadya upang maitago ang pinagmulan, at mga proyekto na sobrang presyo upang magpasa ng pera sa ibang bulsa. Ang mga dakilang paraiso, status na ipinagmamalaki ni Rafi, ay naging simbolo ng kanyang korupsyon at panloloko sa mga mamumuhunan at sa pamahalan. Ang lahat ng ito ay itinago ng napakatalino na tila imposibleng matuklasan ng walang sapat na ebidensya at pagtitiyaga. Habang lumalalim ang investigasyon, nagsimulang maramdaman ni Rafi ang banta. Hindi niya alam kung saan nanggagaling, ngunit may kakaiba sa hangin. Nagsimula siyang makatanggap ng mga impormasyon tungkol sa isang babaeng may kwintas na nagpaparamdam sa ilang dating empleyado. Ang kanyang mga tauhan na sanay sa pagmamanipula at pananakot ay nagsimulang gumawa ng hakbang. Ang mga panggigipit ay nagsimulang dumating. Sa umpisa, ito ay mga banayad na pagtatangka, mga hindi kilalang tawag sa telepono na nagbabanta, mga kotse na sumusunod sa kanila ng palihim sa mga lansangan ng Maynila. Naramdaman ni Laya ang mga sulyap ng mga estranghero, ang bigat ng hindi nakikitang mga mata
na nakabantay sa bawat kilos nila. Isang umaga, nakita nila ang isang patay na pusa na nakasabit sa pintuan ng kanilang pansamantalang tirahan, isang malinaw na mensahe ng pananakot. Ang bawat insidente ay nagdulot ang matinding takot kay Laya, lalo na para kay Hiyas. Ang kanyang anak, ang pinakapangamba niya. Paano niya mapoprotektahan ang kanyang munting Hiyas sa mundong puno ng kasamaan? Ang mga bangungot ay muling bumalik, ang mga alaala ng aksidente ay muling sumariwa. May mga oras na halos gusto na niyang sumuko. Bumalik sa payapang barihili niyan at kalimutan na ang lahat. Ngunit sa bawat pagnanais na sumuko, nandoon si Elias, ang kanyang bato sa gitna ng unos. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng kapayapaan kay Laya. Ang kanyang matatag na tingin ay nagbigay ng lakas. Hindi tayo susuko, Laya. Wika ni Elias, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pag-unawa. Hindi mo ito sinisimulan para lang sa sarili mo. Para ito kay Hiyas. Para ito kay Benito. At para ito sa lahat ng biktima ng kasamaan ni Rafik. Si Cardo Morales naman ay hindi rin pinayagan na basta na lang sila takutin. Ginamit niya ang kanyang mga koneksyon at kakayahan upang palakasin ng kanilang seguridad. Nagbigay siya ng mga tagubilin kung paano sila dapat kumilos, kung paano maging maingat sa bawat hakbang. Ang kanyang team ay nagsimula ring magdokumento ng bawat panggigipit na ginamit nilang patunay sa pagtatangkang manakot ni Rafi. Si Rafi, na sanay sa pagmamanipula ng opinyon ng publiko, ay nagsimula ring gumamit ng kanyang impluwensya sa media. Nagsimulang lumabas ang mga balita na nagbabatikos kay La, na tinatawag siyang gold digger, isang babaeng pinabayaan ng kanyang asawa dahil sa kanyang mga kakulangan, o isang nagpapanggap na biktima. Ang mga kwentong ito ay pilit na binabaluktot ang katotohanan, sinisira ang kanyang reputasyon. Ang mga anonymous na email at text messages ay nagsimulang kumalat, sinisira ang pagkataon ni Laya. Ngunit si Laya ay nanatiling matatag. Ang pagmamahal niya kay Hiyas ay naging kanyang kalasag, ang kanyang determinasyon ay naging kanyang espada. Sa tuwing nakikita niya ang ngiti ni Hiyas o naririnig ang maliliit na tawa ng kanyang anak, nawawala ang lahat ng takot. Ang kanyang anak, ang kanyang inspirasyon, ang kanyang dahilan upang lumaban ng walang pag-aalinlangan. Si Elias naman, na matagal nang nagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang kapatid, ay nakahanap ng bagong layunin. Ang laban ni Laya ay naging laban din niya, isang paraan upang makamit ang katarungan para kay Benito. Kailangan natin silang harapin sa korte, umika ni Cardo, isang hapon habang nag-uusap sila sa opisina. Kailangan nating ipakita sa publiko kung sino talaga si Rafi Corpus. Alam kong mahirap. Alam kong puno ito ng panganib. Ngunit ito lang ang paraan upang manalo tayo. Lumingon si Laya kay Elias. Pagkatapos ay salitrato ni Hiyas sa kanyang telepono. Isang mahabang paghinya ang lumabas sa kanyang dibdib. Handa na po ako, Ate Morales, wika niya. Ang kanyang tinig ay matatag, puno ng tapang at lakas. Handa na akong harapin sila. Ang laban ay hindi lamang laban sa isang tao, kundi laban sa isang sistema ng korupsyon at panloloko. Ngunit si Laya, na muling isinilang mula sa abo ng kanyang nakaraan, ay hindi na magtatago sa anino. Siya ay haharap, lalaban, at gagawin ang lahat upang makamit ang katarungan. Para sa sarili, para sa kanyang anak, at para sa lahat ng biktima ng kasamaan ni Rafael Rafi Corpus. Ang Laya ng baryo, Ilinan, ay handa ng maging laya ng hustisya, sa gitna ng sibilisasyong umuusbong sa bakal at salamin, kung saan
Ang mga pangarap ay maaaring maging bangungot. Ang Maynila ay naging entablado ng isang kabanatang magpapabago ng maraming buhay. Ang matagal nang hinihintay na paglilitis laban kay Rafael Rafe Corpus, ang dating tinitingalang tita ng real estate, ay nagsimula na. Sa harap ng hustisya, ang mga anino ng nakaraal ay handa ng ilantad. Ang bulwagan ng korte, isang istrukturang gawa sa malamig na marmol at salamin, ay napuno ng tensyon na tila nakapaloob sa bawat sulok. Ang lamig ng aircon ay hindi sapat upang pawiin ang init ng nagbabagang emosyon. Ang mga ilaw na kasing lamig ng katotohanang ilalabas ay nagpaliwanag sa bawat mukha sa loob. Puno ang galerya ng mga manonood, mga biktima ng panluloko ni Rafe, mga curious na mamamayan, at mga miyembro ng media na uhaw sa balita. Ang bawat kamera ay nakatutok, ang bawat reporter ay handang isulat ang bawat detalye ng kasong itinago sa loob ng 5 taon. Ang usapan sa pasilyo ay tila bubuyog na lumalabas, sa pugad nito, naghahanap ng tamis ng iskandalo. Ang kwento ng babaeng namatay at nabuhay muli ay nakakabighani, nakakatakot at puno ng misteryo. Si Laya, na ngayon ay Ligaya Alcantara sa papel, ay pumasok sa bulwagan kasama si Elias at Carlo Morales. Ang kanyang suot ay isang simpleng abito, ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Walang bakas ng dating ligaya, na mayaman at walang muwang. Ang nakikita ngayon ng lahat ay isang babaeng pinanbe ng pagdurusa, isang babaeng bumalik mula sa kamatayan upang humarap sa kanyang mga demonyo. Ang bawat hakbang niya ay kasing bigat ng bawat taon na nawala sa kanyang buhay, ngunit kasing gaan din ang kanyang paglaya mula sa mga takot. Narinig niya ang mga bulungan, ang mga sulyap ng pagtataka, ngunit hindi siya nagpaapekto. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang layunin, at iyon ay ang hustisya. Sa kabilang panig ng buwagan, nakaupo si Rafael Rafe Corpus. Ang dating aroganteng ngiti sa kanyang labi ay napalitan ng isang mapanlinlang na pag-aalala, ngunit sa ilalim ng kanyang mga mata, makikita ang takot. Sa tabi niya ay si Stella Montel Corpus, ang kanyang kabit na ngayon ay kanyang asawa. Si Stella, na may suot na mamahaling damit at nagpapanggap na biktima, ay pilit na ipinapakita ang kanyang pagkadismaya at pagtataka sa mga akusasyon laban sa kanyang asawa. Ang kanyang mga luha ay kumaagos, ngunit walang bakas ng tuway na lungkot, bagkus ay pagtatangka lamang upang kunin ang simpatiya ng publiko. Ang kanyang bawat kilos ay sadyang idinisenyo upang magmukha siyang inosente, isang inosenteng asawa na pinagtaksilan ng isang nagbabalik na multo ng nakaraan. Ngunit para kay Laya, ang bawat patak ng luha ni Stella ay isang insulto sa kanyang pagdurusa. Ang proseso ng paglilitis ay nagsimula. Ang mga abogado ni Rafe, na may kasing talas ang kanilang amo, ay nagsimulang gumamit ng iba't ibang taktika upang silain ang kredibilidad ni Laya. Tinawag siyang gold digger, isang babaeng may kapansanan sa pag-ihisip dahil sa amnesia, at isang oportunistang nagpapanggap na biktima upang makakuha ng pera at atensyon. Ipinaratang nila na ang kanyang kwento ay gawa lamang, isang malikhaing imahinasyon ng isang babaeng naghahanap ng paghihiganti. Sinabi nila na imposibleng makaligtas ang isang tao sa ganong aksidente at mawala ng 5 taon na walang nakakakita. Ang bawat salita ay isang saksak sa kanyang pagkatao, isang pagtatangka upang ilibing muli ang kanyang katotohanan. Si Carlo Morales, na nakaupo sa tabi ni Laya, ay handang sumagot sa bawat paratang. Ngunit alam niyang kailangan nilang hintayin
ang tamang sandali. Ang kanyang mga mata ay hindi nawawala sa bawat galaw ni Rafe, naghihintay na makita ang pagbagsak ng kanyang maskara. Si Elias, na nakaupo sa likuran, ay mahigpit na nakakuyom ang mga kamao. Ang bawat pananakit na sinabi ng mga abogado kay Laya ay kasing sakit ng kanyang alaala kay Benito. Ngunit binigyan niya si Laya ng isang sulyap ng suporta, isang tahimik na pangako na hindi siya nag-iisa. Tumating ang pinakamahalagang sandali. Tinatawag ko po ang aming saksi, si Ginang Ligaya Alcantara, wika ni Cardo, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Pumangon si Laya. Ang bulwagan ay biglang bumalot sa katahimikan. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Ngunit ang bawat tibok ay nagbigay sa kanya ng lakas. Habang naglalakad siya patungo sa silya ng saksi, tila narinig niya ang mga bulungan ng baryo hilingan, ang mga boses ni Inang Elena at Hias na nagbibigay sa kanya ng tapang. Pumupo siya. Ang kanyang likod ay tuwid, ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso sa hukom. Walang takot. Walang aalinlangan. Inang Alcantara, maari po ba ninyong ikwento sa korte kung ano ang nangyari noong gabing iyon? Tanong ni Cardo. Ang kanyang boses ay malumanay. Nagsimula si Laya. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw, puno ng emosyon, ngunit kontrolado. Ikinuwento niya ang kanyang buhay kasama si Rafi, ang kanyang pagbubuntis, ang pagtuklas ng mga irregularidad sa libro ng kumpanya. Ikinuwento niya ang bedimoon, ang paglalakbay sa bundok, ang biglaang pagtulak sa kanilang sasakyan. Ang kanyang paglalarawan ay kasing buhay ng isang pelikula, ang tunog ng basag na salamin, ang pakiramdam ng pagbagsak, ang sakit ng bawat sugat. At habang kami po ay bumubulusok pababa, patuloy ni Laya, ang kanyang tinig ay tumaas, narinig ko po ang dalawang boses. Dalawang boses na buong buhay ko po ay hindi ko makakalimutan. Dito na pumasok ang dramatikong bahagi ng kanyang testimonya. Ang una po ay sa aking asawa, si Racal Corpus. At ang pangalawa po ay kay Stella Monteo, ang kanyang kabit. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng bulwagan. Sumikip ang dibdib ni Stella at palit ng kulay ang mukha ni Rafi. Ngunit hindi pa tapos si Laya. Narinig ko po ang mga salita nila. Nagplano po sila ng aking kamatayan. Narinig ko po silang uusap kung paano nila itatago ang krimen, kung paano nila ako iiwanan doon para mamatay kasama ang aking sanggol sa sinapupunan. Ang bawat salita ay isang palaso na tumama sa puso ng mga nakikinig. Inilabas ni Cardo ang isang maliit na kahon. Korte, nais po naming ipakita ang isang ebidensya na hindi lamang magpapatunay sa salaysay ni Ginang Alcantara, kundi magpapakita rin sa tunay na kaluluwa ng mga akusado. Kinuha ni Laya ang jade pendant mula sa kanyang liid. Ang kwintas na regalo ng kanyang ina. Ang kwintas na may itinagong sekreto. Itinaas niya ito, ipinapakita sa lahat. Ito po ang kwintas na ito ang naging saksi sa lahat. Ang aking kapatid, isang electronics engineer, ay nilagyan ito ng isang micro voice recorder. Nagulat ang lahat. Ang hukom ay yumuko. Ang kanyang mga mata ay malaki sa pagtataka. Kinuha ni Cardo ang kwintas. Ikinabit ito sa isang speaker system ng korte. Ang tunog ng static ay pumuno sa bulwagan. At pagkatapos, malinaw na malinaw, ang dalawang boses na nagplanong patayin si Ligaya ay umalingaw sa buong bulwagan. Tapos na. Sigurado ka bang wala nang nakakita?
Boses ni Rafi, malamig at walang damdamin. Wala, Rafi. Malinis ang lahat. Walang makakahanap sa kanya dito, lalo na't gabi. Boses ni Stella, puno ng pagmamalaki at kawalang awa. Pumagsak ang panga ng lahat. Ang bulwagan ay napuno ng ingay ng mga bulungan, ang mga sigaw ng pagkagulat. Ang mga kamera ay nagsisimulang kumurap ng mabilis. Ang mga mukha ni Rafi at Stella ay namutla. Ang kanilang mga mata ay dilat sa matinding pagkagulat at takot. Ang mga maskara nila ay tuluyang gumuho. Ang dating aroganteng ngiti ni Rafi ay napalitan ng isang desperadong takot. Si Stella, na kanina'y nagpapanggap na umiiyak, ay ngayon ay tuluyan ng umiyak sa matinding takot at pagkahiya. Ang kanilang mga salita, na matagal nang itinago sa dilin, ay ngayon ay umalingaw sa liwanag. Nagpapatunay sa kanilang kasalanan. Ipinagpatuloy ni Laya ang kanyang testimonya. Ikinuwento ang kanyang paggaling sa baryo Hilingan. Ang pagsilang ni Yas ang 5 taon ng kapayapaan at ang muling pagbabalik ng kanyang alaala. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa kanyang paghihirap, kundi tungkol sa kanyang pag-asa, sa kanyang lakas, at sa kanyang pagmamahal sa kanyang anak. Pumalik po ako, hindi para magiganti. Wika niya, ang kanyang tinig ay aalag sa katarungan, kundi para ipaglaban ang katotohanan. Para sa anak ko, para sa aking sarili, at para sa lahat ng biktima ng kasamaan ni Rafi Corpus. Ang ebidensya mula sa kwintas ay hindi lamang ang kanilang trump card. Idinresenda ni Cardo ang detalyadong forensic accounting reports na nagpapakita ng malawakang panloloko sa pera ng mga shell companies at mga pondong nilipat sa ibang bansa. Ang kanyang team ay nakakita ng mga biktima ng panloloko, mga pamilyang nawalan ng bahay at pera dahil sa mga proyektong dakilang paraiso na hindi natapos o pinabayaan. Ang lahat ng ebidensya ay nagtuturo sa isang tao, Rafi Corpus. Matapos ang mahabang paglilitis, ang hurado ay naglabas ng desisyon. Ang bulwagan ay tahimik na tahimik. Ang bawat tao ay naghihintay. Ang hukom ay bumangon. Ang kanyang mukha ay seryoso. Sa kasong ito, laban kay Rafael Corpus at Stella Monteo, ang bawat salita ay tumagal ng napakabagal. Matapos ang masusing pagsusuri sa lahat ng ebidensya, kasama ang testimonya ng Ginang Ligaya Alcantara at ang audio recording na ipinipresenta, ang hurado ay nakarating sa isang desisyon. Sa akusasyong attempted murder at abandonment, nagtasala, wika ng hukom. Nagkaroon ng bulungan sa bulmagan. Ang mga mukha ni Rafi at Stella ay tuluyang nagulantang. Sa akusasyong economic sabotage at fraud, nagkasala, patuloy ng hukom. Ang bulwagan ay biglang napuno ng ingay. Ang mga manonood ay nagsimulang magpalakpakan. Ang iba ay umiiyak sa tuwa. Sa wakas, ang hustisya ay natamo. Si Rafi Corpus ay sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong para sa mga krimen ng attempted murder, abandonment, at malawakang pandarayan sa ekonomiya. Si Stella Monteo ay napatunayang kasabwat at sinentensyahan din ng mahabang pagkakakulong. Ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding galit at kawalang pag-asa, ngunit ang kanilang pagtatapos ay hindi na mababago. Ang kanilang interior ay gumumo sa isang iglap. Ang kanilang mga yaman ay kinunga upang ibalik sa mga biktima at ang kanilang mga pangalan ay naging kasing kahulugan ng katiwayan at kasamahan. Sa labas ng bulwagan,
sinalubong si Laya ng isang dagundong ng mga mamamahayag. Ngunit ngayon, hindi na siya natatakot. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagod. Ngunit mayroon ding kapayapaan. Si Elias ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay, at sa kabilang kamay niya ay si Hiyas na may malaking ngiti sa kanyang labi, hindi pa lubos na nauunawaan ang bigat ng laban na kanilang pinagdaanan. Ang kwento ni Laya ay mabilis na kumalat sa buong bansa. Siya ay naging simbolo ng pag-asa, ng paglaban sa katiwalian at ng katatagan ng isang inang nagtatanggol sa kanyang anak. Ang mga dating biktima ni Rafi ay nagsimulang lumabas, nagbibigay ng kanilang mga testimonya, at sa wakas ay nakakakuha ng hustisya. Hindi nagtagal, lumipas din ang kaguluhan. Ang puso ni Laya, na matagal ng sugatan, ay unti-unting gumaling. Ang laban para sa katarungan ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng kapayapaan, kundi nagbigay din sa kanya ng pagkakataong tanggapin ang pag-ibig ni Elias. Sa gitna ng lahat ng kahedya, nahanap niya ang tunay na kaganapan sa kanyang buhay. Si Elias, na matagal nang nagdadalamhati sa pagkawala ni Benito, ay nakahanap din ng paggaling sa pagmamahal ni Laya at Hiyas. Ang kanilang mga puso, na parehong nasugatan ng nakaraan, ay ngayon ay magkasamang bumubuo ng isang bagong pag-asa. Isang araw, matapos ang lahat ng kaguluhan, nagpasya sina Laya, Elias at Hiyas na bumalik sa baryo Hilingan. Ang paglalakbay pabalik ay hindi na puno ng takot, kundi ng kagalakan. Habang papalapit ang bus sa baryo, ang mga puno ay kasing berde pa rin, ang simoy ng hangin ay kasing sariwa pa rin, at ang mga mukha ng mga taga-baryo ay kasing init pa rin ang pagtambok. Sinalubong sila ng mga ngiti, ng mga yakap, at ng mga salita ng pagbati. Ang baryo na nagbigay sa kanya ng ikalawang buhay ay muling naging kanilang tahanan. Ngayon, hindi lamang sila isang ordinaryong pamilya. Sila ay isang pamilya na binuo sa pag-ibig, pagtanggap, at pagiging tapat. Si Laya ay hindi na lamang isang ina, siya ay isang inspirasyon. Itinatag niya ang Laya Foundation, isang sentro na nagbibigay ng suporta sa mga biktima ng karahasan at panluloko, gamit ang kanyang kwento, upang magbigay ng lakas at pag-asa sa iba. Ang kanyang talento sa disenyo ay ginamit niya upang magbigay ng trabaho at pagkakakitaan sa mga kababaihan sa baryo. Si Elias ay nagpatuloy sa kanyang gawain bilang isang tapat na doktor, nagbibigay ng paggaling sa pisikal at espiritual na aspeto. Si Hiyas, ang munting Hiyas na minsan ay naging dahilan ng kanyang pagtakas at paglaban, ay lumaki sa isang mundo na puno ng pagmamahalan at katotohanan. Alam niya ang tungkol sa kanyang tunay na pinagmulan, ngunit mas nauunawaan niya na ang pamilya ay hindi lamang binubuo ng dugo, kundi ng pagmamahalan, unawa, at ang pangako ng isang kinabukasan na puno ng pag-asa. Ang kanyang mga tawa ay lumalabas sa gitna ng mga bundok, kasing linaw ng agos ng ilog, kasing ganda ng sikat ng araw. Sa isang bukang liwayway, habang nakatayo sina Laya at Elias sa tuktok ng isang burol sa baryo, Hilingan, pinagmamasdan ang araw na sumisikat sa mga bundok. Naramdaman nila ang isang kapayapaan na hindi kailanman nila inakala na matatamasa. Sa kanilang paanan, si Hiyas ay abala sa paglalaro ng mga bulaklak, ang kanyang mga tawa ay nagbibigay buhay sa tahimik na umaga. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak, ang kanilang mga puso ay puno ng patnat. Ang nakaraan ay isang paalala ng sakit, ngunit ang kasalukuyan ay isang testamento ng kanilang lakas, ng kanilang pagmamahalan,
at ng kanilang matinding pananampalataya. Ang baryo Hilingan ay hindi lamang isang lugar. Ito ay naging simbolo ng kanilang kalayaan, ng kanilang paggaling, at ng kanilang tunay na pamilya. Isang pamilya na pinanday sa apoy ng pagsubok at pinalakas ng walang hanggang pag-ibig. Ang kwento ni Ligaya Alcantara na naging laya ay hindi lamang isang kwento ng katarungan, kundi isang awit ng pag-asa na umaalingaw sa bawat sulok ng mga bundok ng baryo Hilingan, sa ilalim ng aso na kalangitan ng Pilipinas.